Isang magandang pagbati Sir Ben, at sa magiliw mong tagapakinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lang akong Leonardo, 35 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa gitnang bahaging Luzon. Ang ibabahagi ko pong kwento ay tungkol sa magkakaibigan na nangaso sa gubat ng mga aswang, taong dekada 30, nang magsimula ang alamat tungkol sa binatang si Leon. Binatang nagmula sa isang tribu sa parteng Kabisayaan. Binansagan bilang isang berdugo at kinatatakutan ng mga nilalang na uhaw sa dugo at laman ng tao. Tagasupil ng mga aswang partikular sa panay. Si Leon ay lumaking mandirigma. Namulat humawak ng sandata. Lumaki sa larangan ng pakikipaglaban. Ilang nilalang na ang dumaan sa kanyang mga kamay. At bawat nilalang ay binabawian niya ng buhay. Kung uhaw sa dugo ang mga aswang ay uhaw naman si Leon pumaslang ng halimaw. Katumbas ng bawat ulong pinapaslang ang sumasagisag ng kanyang pagiging berdugo, ngunit hindi sa lahat ng oras ay maaaring makamit ang tagumpay. Minsan ang pagiging malakas ay may katapat. At sa panahong namamayani ang pangalan ni Leon ay isinilang ang isang nilalang na papatay sa kanya. Higit na mas malakas at makapangyarihan. Isang araw, nagulantang si Leon nang makabalik ng tribu. Katatapos lang niya galing sa isang mapanganib na misyon. Imbes maghatid ng magandang balita at tropeo, bitbit ang pugot na ulo ng mga napaslang niya, kabilang ang commander ng mga aswang ay isang malagim yugto ang inabutan niya. Nakahandusay ang mga katribu niya. Wala nang mga buhay. Lahat ay pinutulan ng ulo at kinain ang mga lamang loob. Nagmistulang dugo ang lupa mula sa hindi mabilang na bangkay. Buong akala ng berdugo ay nakaalis na ang kalaban. Naging maluwag kasi ang depensa niya dahil mas binigyan pa niya ng pansin ang mga namatay at nagbabaka sakaling may mga natitira pang buhay sa mga katribu niya. Hanggang sa isang sibat ang lumipad na kasing ng kidlat ang bumaon sa kanyang katawan. Tumagos ang panudla nito sa sobrang lakas mula sa kamay ng isang nilalang, "Ikaw. Lapstangan traidor ka." Sad at huling sigaw ng berdugo. Isang mabagsik na halimaw ang lumitaw sa likod niya kasabay ng pagtilapo ng kanyang ulo. Lingid sa kaalaman ng nasa likod ng pamamaslang ay 2 batang katutubo ang nakaligtas. Nasaksihan nila kung paano masawi ang kanilang mga kasama. Kahit ang bilang sa hanay ng mga mandirigmang katutubo ay walang nagawa dahil isa sa mga kasamahan nila ang nagkalulo. Malalim ang galit nito kay Leon kaya nagawang makipagkasundo sa isang malakas hukbo ng mga halimaw na pinamumunuan at nakilala sa tawag Teniente Gabo. Isang half-breed gabunan na may dugong bughaw. Matapos ang massacre kung saan nasawi ang maalamat na berdugo ay naging kuta ng bagong hukbo ng dilim ang kabubatang iyon na sentro ng Kabisayaan. Isa pa sa dahilan ng massacre ay ang lupang kinatatayuan ng tribu ay sagana sa mineral na bato tulad ng ginto. Ang batang katutubo ay tumakas palabas sa mapanganib na gubat na ang tanging dala ay ang palamuti na gawa sa ginto. Napadpad sa kabisera at kalaunay wala nang balita sa kanya. Walang sinuman ang nakakaalam kung buhay pa ba ito o patay na. 2004 kasalukuyang taon, sa isang marangyang villa resort na pagmamay-ari ng mga magulang ni Red, malinaw niyang tinatalakay ang tungkol sa sunod nilang adventure patungong Visaya kasama ang mga kaibigang sina Violet, Ursula, Rob, Benjamin at Alexander. Bawat isa sa kanila ay nagmula sa mayamang pamilya. Ang mga magulang nila ay may malaking katungkulan sa lipunan. Perehong politician ang mga magulang ni Red kaya ang binata ay sanay sa marangyang buhay. Nabibili ang lahat ng luho kahit gaano man ito kamahal. Nagagawa ng grupo libutin ang bansa at malayang naglalayag sa karagatan gamit ang isang modernong sasakyang pandagat.
Isang yate na gawa sa purong bakal at puno ng iba't ibang uri ng sandata na ginagamit sa pangangaso. Si Red ay hindi lang basta adventure. Ang buong angkan nila mula sa kanilang mga ninuno ay nakahiligan na talaga ang pangangaso. Sa katunayan, ang bahay ng mga magulang niya ay maraming nakadisplay na ulo ng mababangis na hayop. Mga bungo na nananatiling sariwa ang balat gamit ang kemikal na nahuli pa noon ng kanyang lolo na isang mahusay na hunter. Lahat ng kabilang sa kanilang grupo ay may kanya-kanyang abilidad. Tulad na lamang ni Violet na isang relic hunter. Magaling kumilatis ng mga old fossil na may katumbas na yaman na nagmula pa sinaunang panahon. Mahusay magbasa ng galaw ng bituin at kabisa ang libro tungkol sa astronomy. Forte naman ni Ursula ang biology. Sina Rob at Benjamin naman ay bihasa at asintado gumamit ng hunting gun. Samantalang si Alexander ay magaling sa close combat. Perpekto ang grupo nila bilang mga hunter. Red, sure ka ba na check mo lahat ang next hunting ground natin? Siguraduhin mo lang na tama ang mga nasagap mong data bago tayo maglakbay. Baka kasi boring ang lugar na yon. Tanong ni Alexander, isang mysterious forest ang pupuntahan natin. Sigurado ako na mag-enjoy talaga tayo. Tama ba ako, Violet? Ikaw na rin ang nagsabi na patuloy na bubuhay ang alamat tungkol sa isang tribu na minasakar ng hukbo ng halimaw. Posibleng hindi lang basta urban legend ang tungkol sa isang mandirigmang mamumugot na binansagang berdugo. Nakangising sagot ni Red, tama ka Red, mahigit 1 taon din ako nagsaliksik tungkol sa mysterious forest na ito, at napatunayan ko na hindi lang basta alamat ang tungkol sa berdugo na si Leon. Pero sa ngayon, pinag-aralan ko pa ang ilang pahina sa lumang libro. Masyado kasi malalim ang ibang salita. Parang sulat kamay ng isang katutubo kung kailan ito nilikha. Paliwanag ni Violet, good job, Violet. Isa ka talagang henyo. Papuri ni Red sa dalaga na siyang pinakamatalino sa grupo, samantala, napatanong naman si Benjamin kay Violet kung totoo ba talaga na may nakatagong kayamanan sa mysterious forest. Isa rin yun sa dahilan kung bakit interesado siya puntahan ang isang delikadong gubat. Si Red na bilang leader sa grupo ang nagpatunay na may nakabaong ginto sa tribu ng mga katutubo. Sa mga sumunod na araw ay handa na ang grupo sa paglalakbay sa karagatan lulan ng yate na may angkop na sukat. Lahat naman sila ay marunong mag-navigate ng sasakyang pandagat. Kumpleto ang kanilang gamit kabilang ang mapa at makabagong kompas, kung kaya't magiging madali lang sa kanila matunton ang lugar. Pero sa gagawin nila ngayon ay una nilang pupuntahan ang kabisera para maghagilap ng karagdagang kaalaman tungkol sa kagubatang iyon na kinalimutan na ng mga tao. Ngunit ang takot ay nananatiling alaala ng mga nabuhay sa panahon kung saan namayani ang maalamat na berdugo. Habang nasa kalagitnaan ng paglalayag ay sinigurado ng grupo na kumpleto ang kanilang mga gamit sa gagawing expedition para sa magaganap na hunting ground. Hindi lang pangangaso ang target nila. May 3 sa grupo, ang iba ang pakay. Ang 2 ay may malalim na dahilan tungkol sa kasaysayan. At ang isa naman ay kapangyarihan at kayamanan. Pero ang samahan nila ay hindi kayang tumbasan ng pera. Makalipas ang ilang araw kung saan ang yate ay panay hinto sa magkakasunod na isla ay narating nila ang Bisaya. Tumigil sa isang pribadong pantalan na pagmamay-ari naman ng isa sa mga kaibigan ng pamilya ni Benjamin. Ang unang target location nila ay ang kinalimutang kabundukan sa Panay kung saan nakatago ang mysterious forest na kinanatukan ng lahat. Hello, Uncle Frank. Matagal din tayo hindi nagkita. Bati ni Benjamin sa godfather niya. At may-ari ng private resort, mabuti naman at ligtas kayo nakarating dito.
Ah, Benjamin, naihanda ko na pala ang gagamitin niyong sasakyan. Na-check na rin ng tauhan ko ang makina. Sagot naman ng lalaki na panay hipak ng mamahaling tabako. Kaliwat kanan pa ang bantay at armado ng mga baril. Thanks, Uncle. Ani Benjamin,